Titian, owner of SY Glow Skincare and Cosmetics. Simula ang SY Glow through TikTok, and it's like parang blessing in disguise yung pagkakaroon ko po ng brand. I am into TikTok. Everybody's into TikTok. So, TikTok ako. My screen name doon before is Mother Lu because literal mama ako. Doing household mga ginagawa sa bahay. Taking care of my kids, ganon. Tapos, pandemic, yung asawa ko kasi napauwi. So, yung aming expenses is fixed. May mga babayaran kami na fixed, medyo matataas. So, pandemic siya. Naisipan kong gawa ako ng anything na pagkakitaan to help my husband kasi nga walang kita. Started from my brand. Actually, nagsimula yung SY Glow from the piggy bank of my kids. From 15,000 pesos na galing sa alkansya ng anak ko, and I have 5,000 on hand. Doon nagsimula ang aking brand. And aside from doon, nagkaroon ako ng idea. Di ba madaling maggawa ng negosyo from my alkansya? Bakit ako gumawa ng skincare? Nagkaroon ako ng idea na dapat pampaputi ang inegosyo ko because people in TikTok are keep bashing me na nagpapagluta drip ako, which is hindi naman talaga ako nagpapagluta drip. Sinabi ko sa sarili ko, oh, meron na ako idea. Gusto ko magkaroon ng negosyo. Eto pala ang perfect. Kasi binabash nila ako because maputi ako na hindi naman talaga ako nagpapagluta drip. Nung nagkaroon ako ng idea na magkaroon ng negosyo, I have one angel, which is kasambahay ko sa bahay. Very morena siya. I made a video about my kasambahay. She's very morena on that time. Sinabi ko sa video, if this one puputi, itong ilalabas ko, sabon and lotion, is very effective. That video went viral in TikTok. Doon ako nagsimula. Hindi ako natakot because I am true to my viewers. I am true to my, I think, followers. What we call followers. I am true na itong angel ko, di ba nung start, nagpa-try pa ako. Tapos after 15 days, naglighten siya. When my videos went viral, sinubaybayan nila ako from the start. From day 1, day 2, I keep posting videos. Until nag-15 days yung angel ko. And then, nakita nila yung resulta. Nung pagkakita nila naglighten yung angels ko, they tried our products. I started from 100 pieces na sabon, 100 pieces na lotion. Sold out lahat yung una kong nailabas. Nung na-try nila, I think nasa mga 50 to 60% bumalik sa amin. Yung nag-try naman, nag-comeback sa akin, nagbigay ng honest review, and make a content about it, keep nagba-viral. Yun yung start. I am honest to them na talagang ito yung nakakalighten sa kanya as early as 15 days. As long as I am true to myself, true to what I've said, kung ano yung sinasabi ko doon. Basta totoo lang ako. Yun lang. Pinaka-challenging nung dumami yung brands nationwide. Na halos lahat ng mga TikToker, halos lahat ng mga content creators, mga sikat na mga vloggers, bumubuo din ng brand. So, yung parang challenges ko doon is how to compete my brand from other brands. I don't have sikat na artista, sikat na influencers, ako lang. How do I parang nakikipagkompetensya sa kanila? I am true to my brand. As brand owner, pinakita ko sa mga customers na ako mismo gumagamit ng produkto ko. Pinakita ko sa kanila how effective my brand sa akin mismo dahil lahat ng binibenta ko, ginagamit ko. There are many customers na nagbibigay sa amin ng feedbacks. When it comes to the effectivity of the product, sinasabi nila, alam mo, Mother Lu, hindi ako makakapag-short dati. Pinangarap ko makapag-short dati. Pero hanggang pangarap lang yun. Kasi nahihiya ako, nabubuli ako. But now, when your brand nag-exist, I am 100% confident na nakapag-short na ako,
Hindi na ako nabubuli. Inspiration ko sila. Our rejuvenating set is no back-back, no tiis ganda, no hapde, walang pamumula, very low-key, which is naiiba sa market. Someone gave us feedback, nagsasabing, the only brand na satisfy ako kasi nagtatrabaho ako customer service. I'm exposing my face sa mga tao. Before, she's using rejuvenating set. Every time pumaharap siya, nahihiya siya kasi bakbakan yung mukha niya. Now, when she found out my brand, very satisfied siya because walang sign na may ginamit kang rejuvenating set or any pampaputi sa mukha. Bigla ka lang kikinis at puputi dyan. Our platform na ginagamit ngayon is on TikTok, but we are available through resellers and distributors nationwide. We also have Shopee, Lazada. I was 8 years old, 7, 8, 9. Negosyante na talaga ako. Hindi ako negosyante because pinilit ako ng ina ko to be an entrepreneur someday. Naging negosyante ako because of sino kami nung bata pa. Sa sobrang hirap ng buhay namin, napilitan akong magbenta ng kahit ano-ano para makatulong man lang sa aking ina. So, kayong mga bata, ini-encourage ko kayong lahat dyan. If your dream is to become an entrepreneur someday, ngayon pa lang, simulan na ninyo. If you want to be successful someday, if you want to be maging isang negosyante someday, ngayon pa lang, simulan nyo na. Because everything now is into social media, right? There is one particular personality na inaaway kami, na siniran niya yung brand namin. So, yun yung hindi ko makakalimutan na parang na-shake yung company. Sinira nila yung brand ko. Meron silang sinabi na not good sa produkto ko. So, yung pumatok yung issue, ang na-learn ko nun, avoid pansinin yung mga negative issues. Let the legal team do the job. Kapag someone magbabash sa'yo, kahit kinukutya ka na, binabash ka na, sinasaktan ka na, inaapak-apakan ka na yung brand mo, yung pagkatao mo, kahit inaapakan na, laban lang, yun lang. Kahit pinaparatangan ka na, iyak mo lang. Tapos, you pray to the Lord. Kasi, ako naniniwala ko na whatever you give to universe, babalik at babalik yan sa'yo a million times. Just do good. Be good to everybody. Ang nagpapalakas sa akin is yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Yung masasakit at hirap na napagdaanan ko sa buhay. Something sinabi ko, sobrang hirap na ng buhay ko nung bata pa ako. Sobrang hirap na ng buhay nung I was 6, 7. Hanggang ngayon, sobrang hirap pa rin. Ba't naman ako susuko? Kung hindi ako sumuko sa panahon na walang-wala talaga akong makain. Sobrang hirap na ng buhay ko. Gusto kong magtapos ng pag-aaral. Kung nalampasan ko yon, why not maging matatag ngayon? And number 2 is yung family ko. Yung mga anak ko. Sila yung inspiration ko. Kung bakit ako nagsisipag, nagtsatsaga. Dahil mahal na mahal ko yung aking mga anak. Kaya naglakas loob ako. They make me stronger kumbaga. And every day, every time may nang-aaway sa akin, every time binabash ako, lagi ko iniisip yung mga tao na umaasa sa akin. Mga relatives ko, yung mga taong lumalapit sa akin sa panahon na walang-wala sila. Yung mga taong nangangailangan ng tulong ko, yun sila yung nagpapastrong sa akin na
Keep going. Marami pang taong nagtitingala sa'yo, nag-a-idolize sa'yo. Keep going because may mga tao kang dapat tulungan. Kaya laban lang talaga sa buhay. Feeling ko, the number one secret na para maging successful sa buhay is yung pagiging you are able to help others. Kahit walang-wala ka na, lalo na sa mga taong cannot pay back sa goodness na binigay mo.